Hello, Life Giver Manila. My name is Veroni, and I am privileged to share my story on how Life Retreat became the turning point that transformed my spiritual life. Before knowing Jesus, kilala ko naman po si Lord. I was a Catholic. Nagsisimba ako once a week. 1 hour lang sa church. Pero sa totoo lang, hindi ko po kilala si Jesus. Wala akong relationship sa Kanya. Wala rin akong kaalaman tungkol sa Holy Spirit. Kilala ko lang siya bilang Papa Jesus. Sa labas ng simbahan, ibang buhay ang meron ako. Naglalakad ako noon, sa identity crisis na homosexuality. Ako po yung blue. Ako yung parang lalaki sa relationship. Nagsisimba ako kasama ang girlfriend ko, pero pagtapos ng misa, nagkakasala kami. Kapag nag-aaway nga po, nagmumurahan pa kami. Pero naniniwala po kasi ako noon na mahal ako ni Lord kahit ganito yung buhay ko. Bukod pa doon, napasama pa po ako sa barkadahan ng mga magnanakaw, manginginom, nagyoyosi, at suwail na mga anak. Sa bawat katotohanan na nakakalusot, lalo na sa pagnanakaw, kumakapal yung kalyo ng aking konsensya. Habang tumatagal, lumalaki yung mga halaga ng ninanakaw ko. Sa bawat pagsisinungaling na hindi nabubuking, mas napapaganda ko pa yung kwento kahit kathang isip lang. Ganun ang buhay ko. Kilala si Lord pero walang relationship kay Jesus. Hanggang March 15, 2021, inanyayahan po ako ng isang office mate na dumalo sa isang online LG. Nagtanong pa po ako ano yung LG? Sabi niya, life group ito, sama ka. Natagalan pa ako mag-reply, pero the same day, over a cup of coffee, sige, sabi ko, subukan kong makinig. So, yung topic nun, fruits of the Holy Spirit. Habang nagpapatuloy ako sa pagdalo, ipinaliwanag sa akin ni Coach Irish ang life track. God loves us. We are sinners, but God still loves us. Imagine, sandwich tayo ng pagmamahal ni Lord. Kahit makasalanan tayo, mahal pa rin niya tayo. At doon nagsimulang magising ang puso ko. May uhaw sa loob ko na gusto ko pang makilala si Lord ng mas malalim. So ito na po yung journey. Batch April 2022 po ako dumalo bilang delegate ng Life Retreat. Kasi may mga tanong po tayo sa buhay. Ako po sa pananampalataya na hindi kayang sagutin ng sarili kong pag-iisip. At sa ganitong event lang natin matatagpuan ang tama at malinaw na sagot. Grabe! Alam niyo po ba, doon ko lang natutunan na si Jesus pala yung greatest intercessory natin. Lumaki po kasi ako na akala ko yung mga saints yung dapat lapitan. Pero doon ko po naunawaan na si Jesus mismo ang namamagitan para sa atin. Doon din naging malinaw sa akin na wages of sin is death. At hindi lang siya yung obvious na kasalanan yung simpleng worrying. Kahit worrying lang, kasalanan pala yun. Kasi kapag nagwo-worry po ako, parang dinideny ko yung kapangyarihan ni Jesus na manguna at mag-take over sa buhay ko. Sa retreat, may bahagi po dun na ihaharap ka sa sinful nature mo. Pero parang ipapasuka sa'yo yung bigat ng kasalanan. Hindi para husgahan ka kundi para ipaintindi sa'yo na all have sinned, all have fallen short, at kailangan natin si Jesus para sa kaligtasan. Sa life retreat ko naintindihan kung bakit kailangan ko si Jesus Christ. Hindi bilang Papa Jesus lang, kung hindi para bilang Lord at Savior ng buhay ko. After retreat, ito po, hanggang ngayon naman, hindi po instant ang lahat.
journey pa rin po siya hanggang ngayon. Kanya-kanya po kasi tayong pinaprocess ni Lord eh. Sa akin po, slow process but sure. May malinaw po na instruction sa akin si Lord to be back as a woman of God. Napansin ko po, no, yung breakthrough, nakadepende po yung breakthrough sa obedience mo, sa obedience natin. Sa akin, ang inuna kasi ni Lord na mabago ay yung panloob, puso muna bago yung panlabas. Dati po, kita sa spirit ko yung homosexuality. Tinatawag po akong kuya, sir, boss. Ngayon po, sinasabihan akong maganda. Tinatawag po akong ate. Minsan nga po, misis eh. Mother's Day binati ako. Sige, declaration po yan. Hindi lang sa identity binago ni Lord, no? Yung dila ko po na palamura at nagsisinungaling, binago ni Jesus. Ngayon po, mas gusto ko na po magsalita ng katotohanan at buhay. Speak life and truth. Mas madali palang tandaan kasi yung katotohanan kaysa yung gawa-gawa lang na kwento. Yung kamay po na dating taker, nagnanakaw, ngayon po, giver na po. Mas masaya po kasi pula sa puso yung nagbibigay. Natutunan ko po sa retreat, yung ginugutom na mamatay, ang binubusog na bubuhay. Kapag pinapakain mo yung flesh, lalakas yung flesh. Kapag pinapakain mo ang spirit, lalakas yung spirit. Patuloy pa rin naman po yung takbo ng journey ko. Hindi kasi nababak si Lord eh. Pero yung mga bagay na tinetestify mo publicly, itetest din po siya publicly. Continuous po yung pag-aaral, continuous ang pagsuko, continuous ang transformation. Pero ang unang hakbang ko, ang naging turning point po ng puso ko, ay ang mga natutunan ko po sa life retreat. At hanggang ngayon, patuloy ako naglalakad with the Lord. Mga kapatid, ang kwento ko ay hindi tungkol sa kung gaano ako nagkamali, kundi kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi po ako binago ng sarili kong lakas. Hindi ako umayos dahil mabait ako. Binago ako ni Jesus dahil sumuko po ako. From knowing about God to truly knowing Jesus, from living in sin to walking in surrender, from identity confusion to standing as a woman of God. At ang parehong Diyos po na kumikilos sa buhay ko ay siya ring kumakatok sa puso mo ngayon. Hindi pa po huli ang lahat, hindi pa tapos, hindi ka pa beyond saving. Kung ang katulad ko po, naabot niya, kaya ka rin niya pong abutin. Kung kaya niyang baguhin ang puso ko, kaya ka rin niyang baguhin. Ang tanong na lang po, magpapabago ka ba? Because when you truly encounter Jesus, you will never remain the same. All glory belongs to Him. Again, I am Veron, a woman of God, a daughter of God. In Jesus' name, Amen.